Hali po mga kaibigan, ayan, andito na naman po tayo sa munting kusina ni Lola Inday ng inyong Really Mix Stories. Kaya po Really Mix Stories kasi iba-iba po yung ating mga content dito sa ating YouTube channel. Isa pong magandang tanghali sa inyong lahat. Kamusta po kayo mga kaibigan? Ayan, sobrang mainit po ang panahon ngayon, pero kailangan lang po nating maging inspired at maging masaya at patuloy po tayong tumingin sa langit dahil ang ating Diyos po ay punong-puno ng pag-asa. Ano po? Ayan, lalagyan po natin ng konting mantika. Tayo po ay magigisa ng munggo. Munggo po ang ating ulam ngayon. Kahapon po ay sinigang na karne ang ating ulam. At ngayon nga po ay ginisang munggo naman. Ayan, ang ating sibuyas at bawang. Marami po tayong sibuyas. Ayan, shout out sa aking matalik na kaibigan na parang ate na taga San Fernando, La Union, si Manang Simang. Salamat sa padala niyang mga sibuyas. Napakadaming sibuyas. Meron pang tupig. Yan po ang kagandahan kapag meron po tayong mga kaibigan na totoo. Yan. Kapag ang mga kaibigan natin ay totoo, kahit ilang dekada na po tayo na magkakaibigan, ay hindi po nakakalimot ang bawat isa. At napakarami pong sibuyas. Ang gaganda po ng sibuyas ng norte. Yan po ang mga sibuyas. Baka ito galing pa sa kanyang mga kamag-anak sa Vigan. Dahil si Manang ay taga-Vigan, pero doon po sila nakatira sa Pagdalagan Norte, San Fernando, La Union, at naging magkapitbahay po kami ng mga panahon pa ng 1980s pa, mga kaibigan. Ngayon po ay 2024 na, pero wala pong nabago sa samahan. Parang magpapamilya na habang tumatagal po ang samahan namin. Yan po ang ating sibuyas at bawang. Kaya alam niyo mga kaibigan, mapalad ang isang tao na merong mga kaibigan na totoo. Kasi ang kaibigan, malalim ang meaning niya. Napakalalim ang meaning niyan. Ito po ang ating sahog. Baboy uli, karne uli sa ating munggo. Wala naman po talagang ibang isasahog na masarap kapag munggo ang ating niluluto mga kaibigan. Kaya, pero kunti lang po yan karne ang sahog. Basta lang ay karne siya na pang sahog. Yan. Atin po munang lutuin mabuti kasi ang ating munggo ay luto na. Niluto ko na po yung munggo, kaya kunting kulo na lang po yan, okay na. Kaya itong karne naman po ang ating lulutuin bago po ilagay ang munggo. Yan po. Sasabawan ko po ng konti mula sa munggo para lang maluto po yung karne. Kasi kapag hindi po yan masyadong luto, hindi po masarap mga kaibigan. Kapag ilagay ko na itong munggo, madudurog na po ito ng gusto mga kaibigan kasi lutong-luto na. Kaya itong sabaw nila ngayon ang ating ilagay para lang maluto na maayos ang ating karne. Yan. Kamusta po ang buhay-buhay natin mga kaibigan? Ayun nga. Gaya ng sinabi ko kanina, mapalad tayo kapag meron tayong mga kaibigan na sa hirap at ginhawa ay nandyan lagi sila, para silang mga tunay na kadugo. Kaya mahalin po natin at ingatan yung ating mga friendship. Huwag din po tayong ma-take advantage sa ating mga kaibigan kasi yan po ang nagiging dahilan kung bakit po nagkakaroon ng hidwaan o nagkakaroon ng lamat yung pagiging magkakaibigan. Ang mga kaibigan ko po, kahit hindi kami palaging nakikita, hindi palaging nag-uusap, pero intact lang po yan. Andyan lang ang bawat isa at talagang sa panahon ng kailangan mo sila ay nandyan lang sila.
vice versa naman, kailangan ang bawat isa ay parehong nagbibigayan. Hindi lang pwede yung pakabig ang dating o style ng isang kaibigan. The more na nagiging pakabig ang design o style ng isang kaibigan, ay mawawalan po tayo ng kaibigan pag ganon. So, ang kaibigan po ay hindi lamang sa halaga ng pera, hindi lamang doon sa mga pabor o mga bagay na makukuha sa bawat isa, kundi ang magkaibigan po na totoo ay yung tinatawag na walang saulian ng kandila. Kasi mostly na magkakaibigan ngayon mga mga magkukumare, magkukumpare, hindi po ba? Yan po ang design ng magkakaibigan ngayon. Kinukuha natin mga ninong at ninang ng ating mga anak para lalong maging close ang pamilya. Kaya yan mga kaibigan, ang tunay na kahulugan ng magkakaibigan, yung hindi lang dahil sa material na bagay, kundi sa magandang samahan at saka yung give and take. Hindi yung take and take only. Kailangan give and take po ang samahan ng magkakaibigan. Ayan. Lagyan po natin ng konting asin ng karne para po siya ng lasa. Ang atin pong sahog ay ito po, ampalaya. Yan. Ampalaya po na bunga kasi wala pong ampalaya na dahon. Bunga lang po ang nadatnan doon sa talipapa. Yan mga kaibigan, luto-luto na yan. Tapos pwede na po natin ilagay ang ating munggo. Dito ko po niluto sa kawali para maganda po ang pwesto. Ito na po ilagay itong munggo natin. Ayan po. Marami na pala yung 40 pesos. Ang munggo po natin ay 40 pesos. Basta kaya ko po laging sinasabi yung halaga para magkaroon po kayo ng idea. Ito pong ating ginisang munggo, nagpadala po kay Mr. ng 200. Nagbalik po siya ng 30 pesos. So, ibig sabihin, 170 lang po ang ating ulam ngayong tanghali. Napaka-affordable, di ba mga kaibigan? Kasi yung lutong ulam na worth 170, kapag ang miyembro ng pamilya nakakain ay 5, mukhang hindi po magkakasya. Pero kung magluto po tayo, gaya nito, worth 170 lang, talaga pong masasatisfied po ang kakain. Yan mga kaibigan, ang ating recipe ngayong tanghali, ginisang munggo with karning baboy. Ayan. Lalagyan po natin yan ng konting pampasarap. Ating pangpasarap na ginamit natin pa rin kahapon. Marami pa rin yan mga kaibigan. Marami pa rin laman yan. Not sponsored pa rin ha mga kaibigan. Talagang sadyang ito lang ang ginagamit nating mga Pinoy para sumarap ang lasa ng ulam. Pero wag po nating ako po'y natatakot kapag nakakakita ako na yung buong laman nito ay nilalagay sa ulam. Ako po ay mga 10 beses po yan. Divide ko po yan. Tansyado ko na po yan ang ating pangpasarap. At hindi po yan sponsored mga kaibigan. Lalasahan po natin ng konti ang ating ginisang munggo. Ayan, hindi pa naman yan kumukulo. Pakukuluin pa po natin mabuti yan. Okay na po yung sarap niya. Pero kailangan pa po nating lagyan ng alat na konti. So, asin
asin po ang kulang. Yan. Pwede na po ito. Ganyan kadaming asin kasi di ba nilagyan ko na kanina yung karne habang aking ginigisa. Sobrang mainit po ang panahon mga kaibigan, kaya ingat po kayo. Lagi po tayong uminom ng tubig, maligo. Hanggat maaari, 3 beses sa maghapon, sa isang araw, maligo po tayo kasi ako po kanina, nag-exercise po ko sunod-sunod. Kaya yung aking pawis po ay talagang hindi po, talagang tumutulo. Grabe po ang pawis na lumabas sa katawan. Habang nagpapapawis ay umiinom po tayo ng tubig kasi lumalabas po yung tubig sa ating katawan. So kailangan po nating palitan para hindi po tayo ma-dehydrate. Ay nako, ang sarap uminom ng tubig mga kaibigan. Tapos ang aming kanin ay ganito pa kadami. Siguro magsaing na lang ako uli ng isang takal. Apat lang po kami na kakain tuwing tanghali kasi si Bunso nasa school at doon na yun kumakain sa school si Bunso. Pag ganito kainit, parang hindi masarap kumain ng marami, di po ba? Parang nakakawalang gana yung init. Yun lang po, yung aking lang sariling opinion na sariling pakiramdam. Parang hindi po nakagana sa pagkain kapag mainit ang panahon. Ang masarap po kainin ngayon ay yung mga prutas, gaya ng pakwan, malamig na pakwan. Yan, maaga po ay bumili yung kapatid ng aking manugang ng pakwan sa ref. Talagang masarap po kapag malamig ang pakwan. Mamaya po ay lalagay ko na yung ating sahog na ang palaya. Kulo-kuloin po muna natin para yung karne ay maluto pa ng maayos. Ganito lang mga kaibigan ang buhay ng inyong Nanay Rely Mix Stories. Ganito lang po ang buhay sa bawat araw. Dito lang po ako sa bahay. Ikot-ikot lang. Maglaba, maglinis, magluto, mag-exercise, sumayaw-sayaw sa ating mga short videos. At siyempre po, ang ating tawag dito, ang ating Bible reading. Yan po ang hindi natin pwedeng kakaligtaan ang ating Bible reading. Napaka-mahalaga po yan ang ating Bible reading kasi yan po ang pagkain ng ating kaluluwa at nagpapalago ng ating buhay espiritual. Ang buhay espiritual po ng isang tao ay lumalago ito sa pamagitan ng pakikinig at pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kaya tiyagain nyo na po ang makinig ng ating ginagawa dito sa ating YouTube channel. Yung mga wala na pong panahon para magbasa dahil abalang-abala po sa buhay, sa paghahanap buhay, hindi naman po natin masisi ang bawat isa dahil kailangan po talaga natin maghanap buhay. Kaya nga po ako nagba-Bible reading na para kapag kayo po ay nakaupo na at tapos na ang trabaho, ayaw niyo pong magbasa, ay pakinggan niyo na lang po yung aking Bible reading. Nasa First Chronicle na po tayo. Nasa unang Kronika na po tayo. At salamat sa Panginoon kasi patuloy po tayong nakakabasa. Malinaw pa yung ating
kainin, kaya nakakabasa pa at salamat sa Diyos sa biyaya na yan. At tayo po ay nakabasa pa ng Bible na walang eyeglass. Yan po ang kagandahan sa buhay ko kasi kahit wala pong eyeglass ay nakakabasa po ng Bible. Yan po, magsaing po muna tayo ng kanin para sabay-sabay na pong maluto yung ating ulam at ang ating kanin. Yan po. Yan, pwede na po natin ilagay ang ating gulay. Pero maya-maya pa para maluto pa ng husto yung ating sahog na karne. Napakasimple lang ng buhay mga kaibigan. Napakasimple lang. Hindi siya nakakainis, hindi siya nakakabagot kapag ang puso po natin ay punong-puno ng pag-ibig ng Diyos. Maunawaan po natin ang bawat sitwasyon ng ating buhay. Maunawaan din natin ang bawat sitwasyon ng ating mga kapitbahay. Gaya ngayon, grabe po ang alikabok dahil meron pong pinapatibag na parang semento sa kapitbahay. Kaya lahat ng alikabok pumapasok po dito sa loob ng bahay namin. Pero salamat sa Diyos kasi kapag isinara naman yung mga bintana ay konti na lang siguro makakapasok. Unawaan lang po ang magkakapitbahay, ganun lang talaga. Para hindi po tayo nagagalit kasi may mga magkakapitbahay konting kibot lang o pagkakamali lang. Minsan nga hahanapan pa ng pagkakamali ang kapitbahay tapos mag-aaway-away. O di po ba? Kalungkot isipin. Kasi sabi sa Biblia, yung ating kapitbahay ay sila yung ating malapit na kamag-anak. Tama po yun kasi in case of emergency, wala po tayong ibang tatawagin kundi ang ating kapitbahay. Yung mga kamag-anak natin, malalayo po sila sa atin. Kaya bago man po sila makarating ay tigok na po ang pasyente. Di po ba? Kaya yun po ang kagandahan sa magkakapitbahay na maayos ang samahan. Hindi po nagkakagatan, hindi po nagsisiraan, kundi iniingatan po ang bawat isa, ang bawat damdamin, ang bawat pagkatao, ay ingatan po natin para sa ganon, wala pong trouble. Kasi galing na po tayo dyan sa mga ganyan. Siyempre doon pa lang sa simula. Hindi pa natin alam kung paano makisama sa ating mga kapitbahay, kaya dumaan na po tayo sa mga pagsubok. Ngayong natuto na tayo, siguro naman panahon na para mag-unawaan at magmahalan ang magkakapitbahay, di po ba? Sabi nga ng salita ng Diyos, mahalin natin ang ating Diyos, buong puso, buong isip, buong lakas. Dagdag na po natin, buong kaluluwa. At mahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Yung mga kapitbahay natin, yung mga kapwa-tao po natin yan. Yan mga kaibigan, ilagay ko na po ang ating ampalaya. Ayan, masarap po yung mapait-pait ng konti ang ating tawag dito. Ang ating munggo na ginisa. O, di po ba? Ganun lang kasimple ang buhay. Basta may lulutuin. Praise God. Salamat sa Panginoon. Dahil may iluluto pa. Pag walang iluluto, praise God. Lubuhod at manghingi sa Diyos ng lulutuin. Ganun lang kasimple ang buhay mga kaibigan. Masarap na po. Kunting-kunting asin na lang mga kaibigan. Yan. Yan po. Kunti lang yan. Yan. Nakakamiss din po yung yung munggo. Parang may gitsang buwan na kaming hindi nag-munggo. Tsaka masarap po talaga yung ginigisa ang munggo. Pero sa amin po, sa Sibuyan Island, ginagataan po ang munggo Masarap din po yung ginataang munggo. Ulam po na ginataang munggo. Hindi po yung minatamis, kundi talagang pang ulam. At kadalasan po ng munggo, inuulam po yan natin sa tanghalian. Bakit kaya ang munggo, parang hindi na masarap na panghapunan o pang-agahan. Basta pang tanghalian lang talaga masarap ang munggo. Ano po ang inyong ulam, mga kaibigan? Isa na magkakapitbahay tayo para mabigyan ko kayo ng aking lutong ginisang munggo.
Dito naman po sa aming lugar, dito po sa aming block, hindi po madamot ang mga tao dito. Lalo na kapag mayroong mga okasyon, ako, magsasawa po ang bawat pamilya ng pagkain. Talagang todo po yun kapag may okasyon. Yung nakaraan po ay 60th birthday ng aking bunsong hipag. Kaya andun po ang pamilya at sagana din po yung pagkain. Andun ang mga kapitbahay. Ang invited lang naman po ay yung talagang mga kaibigan, mga kapitbahay. Yan. Masaya po yun pag gano'n. Maganda po yung nagsasama-sama, yung magkakakilala talaga para wala na pong poproblemahin. Ang bawat isa ay marunong nang i-entertain ang sarili o pagkilos na hindi na talaga aasikasuhin ang gusto. Kasi kapag may bisita po tayo na hindi po talaga natin masyadong nakakasama, talagang binibigyan po natin ng maraming atensyon. Pero kapag sanay na sa bawat isa, okay na po yun. Ang serve yourself, yun, ganon. Yan mga kaibigan, malapit nang maluto ang ating ginisang munggo. Alam niyo po, binabalikan ko yung mga video ko kung iba imbis na karne, nasasabi ko kanin kasi nakakonsentrate yung isip ko na ay magsasaing ako ng kanin. Kaya minsan, yun ang nababanggit natin. Kaya pagpasensyahan nyo na si Lola nyo Inday ha mga kaibigan. Alam niyo naman si Nanay Rayleigh, Lola Rayleigh, Ate Rayleigh, ano pa ba? Medyo nagkakaedad na po tayo kaya may mga time na rin na kapag busy-busy yung ating mga utak na hindi nakakonsentrate sa isang bagay, nahahaluan ng ibang isip at yun ang lumalabas sa ating mga bibig. Kaya dapat talaga kapag may ginagawa tayo, nakakonsentrate lang tayo sa ating ginagawa. Gaya ko ngayon, kung saan-saan po napupunta ang ating kwento. Pero alam niyo mga kaibigan, yung kwento ko naman po ay talagang practical po yan. Nangyayari at nangyayari po yan sa buhay natin. Kaya pag damutan nyo na ang aking mga kwento. Kasi habang buhay po ako, ay hindi po ako magsasawang magkukwento sa inyo kasi yan na po ang aking magiging alamat sa aking mga apo na pag dumating sa punto na ang kanilang lula ay wala na sa mundo, naririnig nila yung mga kwento ng lula nila habang nagluluto, makikita nila yung sayaw ng lula nila na si lula pala. Kaya marunong mag-cha-cha, ay mga ganun po. Kasi ang mga apo ko talaga, masyado po nilang ina-appreciate yung aking sayaw dito sa social media. Yan, patayin ko na mga kaibigan para hindi po siya ma-overcook yung ating gulay. At yung ating kanin po ay, ayan po malapit na rin pong maluto yan kasi kunti lang po ang ano yan ang sabaw. Ayan nga. Ayan. Inaana po natin. Tapos mamaya ilalagay ko po yung lumang kanin, yung bahaw. Yan mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa inyong suporta. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at ang akin naman pong kayang ihandog sa inyo ay ang aking mga panalangin. Hindi man po tayo magkakilala sa personal, hanggat nandito po kayo sa aking YouTube channel, ay lagi ko pong sinasabi sa Panginoon na bisitahin ang bawat isa at kung ano man ang pangailangan ng bawat isa ay supply ni Lord. At kung mayroong mang may sakit karamdaman ay pagalingin ng ating Panginoon. Kaya sa lahat po ng aking mga silent listener, yung mga silent viewers natin dyan, sa ating mga subscribers, mula po sa kauna-unahang nag-subscribe hanggang sa mga oras na ito at sa mga magsusubscribe pa, maraming salamat po sa inyong lahat kasi napakalaking bagay po yan para sa akin at tinatanaw ko po yan na isang utang na loob sa inyo kasi kung tutuusin, hindi naman po tayo magkakilala. Kung tutuusin, wala naman po kayong makukuha sa akin. Kung tutuusin, ay pwede naman hindi nyo ako isubscribe, pero naroon po yung pagmamahal, yung malasakit na inilagay ng Diyos sa inyong puso
kaya po ninyo ako sinusubscribe. Kasi ganyan din po yung damdamin ko. Kapag ako po ay nag-subscribe, tinitignan ko po at dinadama ko ang may-ari ng YouTuber. Kaya po sinusubscribe ko. At kapag meron po akong tututunan na maganda at nakikita na maganda at makakatulong din sa aking pagkatao ay sinusubscribe ko. So, yun lang mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong malasakit at pagmamahal at sa walang sawa na inyong pakikinig at panunood sa aking mga videos, short videos man ito, long videos man ito. Ngunit higit na salamat po sa Diyos sa mga buhay ninyo na nakikinig ng salita ng Diyos na akin pong ibinabahagi at aking binabasa, at ganoon din sa lahat ng aking mga patutuo. Alam niyo mga kaibigan, kung baga sa kwento ng buhay ay marami na po tayong natapos. Kung baga sa mga takbuhin ay nakaka 500 meter dash na po tayo o baka mahigit na. So, ang atin pong focus ay maka 1,000 meter dash dahil nandoon po ang finish line. Naghihintay ang Panginoon. At wala pa akong dinadalangin sa ating Diyos, kundi lahat po tayo ay makamtan natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa buhay nating lahat. Kaya, adya mga kaibigan, tuloy ang laban, tuloy ang takbuhin palapit sa ating Panginoon hanggang makarating po tayo sa tinatawag na finish line. At yun na ang katapusan ng hirap dito sa mundo. Ano po? Kaya muli, maraming salamat po sa inyong lahat at patuloy na ang pagpapala ng ating Diyos ay makamtan ninyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen.